Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako sa Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang mga lumang mga lumang barya rito ni kabaryan, ang mga banknotes. Ayan, mga lumang ah, perang papel. Ayan, lumang perang papel ni kabaryan na yan, 2 piso. Ayan, Republika ng Pilipinas. Ayan, meron po siyang 2 piraso rito. Yun nga lang at ito ay maraming mga halos natupi-tupi na. Kitang-kita na talagang gamit ito ay gamit na gamit. Ginamit po ito sa sirkulasyon. Kaya mukhang hindi maayos yung kanyang kondisyon. Maliban dito ay meron siyang mga foreign na mga banknotes na rin dito. Ayan, meron pa siyang isang $1 dito. United States of America na $1. Ayan, yung nandito ay yan mula po ito sa pera po ito ng United Arab Emirates. Ayan, 10 dirhams. Ayan, pero ngayon ay ito lamang po yung ating tututukan sa video na ito, yung sariling atin. Yan ang 2 pisong 2 piso na yan lumang papel, lumang perang papel. Yan, ito po siya. Yan, sana ay binaliktad niya yung isa para kita natin yung disenyo sa likuran nito. Meron pa siyang ibang mga barya rito. Ayan, ang dami po niyang mga iba pang mga lumang barya rito. Ayan, kitang-kita natin, halo-halo. May mga foreign coins at meron ding mga Philippine old coins na sariling atin. Ayan. Pero hindi po malinaw yung kanyang pagkakakuha rito. Ang suggestion ko lamang po rito para kay Kabarya ay mas ganda po kung pagkuhanan mo na lamang ng tig-iisa na larawan yung mga lumang barya mo rito. Yan, yung harap at saka likuran para mas magkaroon tayo ng mas masuri natin ito ng maayos para malaman natin. Yan, kasi kasama po yung kondisyon, yung kung maganda nga ba yung itsura nito. Ayan, kung maganda yung pagkakatago kasi kasama po yan sa pagpipresyo. Yan, pagbibigay ng presyo kung magkano ito. Kasi yan ang tinitignan na rin na isang mahalagang bagay ng mga collector or mga buyers. Kaya ayan, may mga foreign coins din po siya rito. Ayan, may at saka ayan, naghalo-halo na. At meron pa tayong isa rito. Ayan, siguro ay ito na rin yung mga kanyang mga lumang barya rito or mga siguro karagdagang mga lumang barya. Pero ayan, mas marami po pala rito ang kanyang mga Philippine old coins. May mga 50 centimos, ayan, 2 piso, 1 piso. Ayan, mas marami po ang kanyang mga Philippine old coins dito. Ayan, may mga nangingitim-ngitim na. Ayan, wag po natin ihalo yung mga nangingitim na mga lumang barya natin. Lalong-lalo na yung mga nangangalawang, wag po natin ihalo dito sa mga malinis pa or magaganda yung kanilang kondisyon kasi pwede pong maapektuhan or lumipat yung kalawang dito sa mga magaganda, mga good condition na mga lumang barya dito. Kaya ihiwalay po natin yan. Yan, lalong-lalo na yung mga nangingitim talaga na tulad ng mga ito. Yan, i-separate po natin yan para hindi na rin po mangalawang yung iba rito kasi mukhang maganda naman yung mga kondisyon ng mga ibang lumang barya dito ni Kabarya. Ayan, tapos ihiwalay na rin natin syempre yung mga foreign coins natin dyan kasi iba naman po yung mga presyuhan ng mga foreign coins dito. Ayan, pero bilang isang Pinoy coin hunter ay mas pinagtutuunan po talaga natin ang sariling atin na ating mga lumang barya. Ayan, mas marami po tayong nalalaman tungkol pagdating sa mga Philippine old coins kumpara sa ibang mga foreign coins. At ayan po mga kabarya, balikan na po natin yung kanyang perang lumang papel. Ayan, ang kanyang 2 piso na perang lumang papel or banknote. Ayan po siya. Ayan, medyo malabo na yung mga detalye nito. Ayan.
Pero kitang-kita pa naman yung mga nakasulat dito na mga yan, nababasa pa naman natin yung mga lettering niya. Ayan, Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral. Ayan. Dito naman ay yung nakaukit na mukha. Ayan, dalawa or 2. Ayan, 2 piso. Ayan. Ayan po. Yung isa po dito sa ibaba ay mukhang medyo mas malinaw. Ayan. Ganito po talaga kung paggamit na gamit na. Ganito yung nangyayari sa mga perang papel. Ayan. Talagang ginamit ito sa sirkulasyon. Siguro ay naitabi lamang ito ni Cabarya. Yan, tapos hindi niya siguro nakita na meron pala siyang naitabi or naitago na lumang barya na ganito. Yan, kasi kung pag isa kang kolektor at ikaw ay nangongolekta ng mga ganitong lumang perang papel, ay syempre bakit mo naman itatago yung mga gamit na syempre piliin mo yung maganda. Yan, yung hindi gaanong natupi. Yan, yung hindi gaanong yung maganda yung kanyang kondisyon. Kaya yan, siguro ay naitabi lamang niya ito. Pero ayan, magkano ba ang bintahan ngayon ng mga 2 pisong lumang perang papel na kagaya nito? 2 piso Philippine old banknote. Ayan. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, i-check po natin ito sa mga online stores. At ayan mga kabarya, nandito po tayo sa online store ni Carousel. At meron po akong nakita rito na nagbebenta ng kanyang 2 piso note. Ayan, old 2 piso paper bill, Jose Rizal money. Ayan, si Dr. Jose Rizal po pala yung yung nakaguhit dito. Yan, yung nakalagay dito na mukha, si Dr. Jose Rizal. Ayan, i-check po natin. Ayan, maganda po yung kanyang pagkakatago rito. Ayan, parang wala pa siyang yupi. Kaya yan, malinis, talagang parang bagong-bago. Yan, kitang-kita natin yung mga disenyo nito ay parang yan, hindi maayos pa rin. Yan, hindi talagang maganda yung pagkakatago ng may-ari nito. Kaya ganyan po dapat talaga kung tayo ay kolektor at kung balak natin na mangolekta ng mga ganito, mga banknotes, kasi maging yung mga lumang barya na rin ay dapat ganito yung ating pagkakatago. Ito naman yung likuran. Ayan, ganyan po ang disenyo ng 2 piso sa kanyang likurang bahagi. Ayan, may nakasulat rito na pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 2, 1898. Ayan, balkonahin ng Mansyong Aguinaldo. Ayan, si Aguinaldo naman po pala yung nandito sa kanyang likod. Ayan, nakikita natin dito, siya po ito, winawagayway niya ang ating Philippine national flag. Yan ang ating pambansang watawat. Yan, at may mga kasama po siya rito sa loob. Yan, siguro matataas na mga opisyal ang mga nandito sa loob ng kanyang kanyang mansyon, at yung mga nandito naman sa labas ay yung mga sundalo. Yan. 2 piso. Yan po yung mga karagdagang mga nakalagay dito na mga detalye. Ayan, yan po yung meron din po siyang 1 piso. Yan, si Jose Rizal na rin yung nakalagay rito, pero nakaharap siya. Ayan, nakaharap siya dito sa atin. Yung dito sa 2 piso ay nakaharap po siya dito sa ating bandang kanan. Ayan. Si Dr. Jose Rizal, pero yan, mas luma yung kanyang 1 piso dito. Yan, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, binibenta niya siguro ito ng 2. Pero sa tingin ko itong, siguro bonus lamang siguro itong 1 piso na ito, na lumang perang papel or banknote niya. Kung pagbibilin mo siguro, yung 2 piso na ito ay kasama siguro itong 1 piso na ito. Kaya yan, binibenta po niya ito sa halagang 299 pesos. Yan. Yeah, okay na rin po yan.
Sa tingin ko ay tama lamang po yung kanyang presyo dito. Ayan, 3 years ago pa ito. Please read carefully. You use or uncirculated, use circulated 2 peso bill but good condition. Ayan, circulated pala ito, nagamit pala ito sa sirkulasyon. Pero good condition. Talagang siguro nung bagong labas ito ay talagang dyan niya kinuha at tinago niya. Kaya ganyan. Mukhang uncirculated yung kanyang itsura. Pero ganyan po talaga. Maski hindi tayo nakakakuha ng ng uncirculated, pero may mga circulated naman na talagang medyo maayos-ayos pa rin yung kanilang kondisyon. Kaya ayan, ang ganda po ng kanyang pagkakatago. Ganyan dapat. Maski circulated ito na ating nakuha, ay itago natin ito ng maayos. Kaya ayan, highly collectible and sought after. Ayan, marami raw naghahanap nito. Shipping buyer's expense. Ayan, yan po yung tawagan natin for faster transaction. Pero 3 years ago pa ito. Hindi natin alam kung nabenta na ito or hindi pa. Kaya ayan, yan po ang presyuhan dito kay Carousel. Nasa 299 pesos yung ganitong kondisyon. Napakaganda. Malayong malayo sa kondisyon ng yan, 2 pisong perang papel ni Cabarya na kanyang ipinakita. Yan, dito naman po tayo kay eBay. Ayan. Meron naman po tayong ganyan. Maganda na rin yung kanyang kondisyon, pero ang kakaiba rito ay ayan, bakit kaya may tatak siya rito na ayan 6 centavos, ayan, postage. Ayan, kakaiba yung kanyang disenyo rito. Pero yan na rin po, Republika ng Pilipinas, pero ayan, bakit kaya may stamp dito, postage na 6 centavos na stamp. Ayan, kakaiba. Ayan po. Linagay niya lamang pala ito. Hindi pala kasama ito sa disenyo. Parang dinikit niya lamang. Ayan, kitang-kita naman po na parang dinikit niya lamang ito. 6 centavos. Kasama na po siguro ito. Ayan, postage na lumang-luma na 6 centavos. Ayan, ito po yung likuran. Ayan, maganda na rin po yung kanyang kondisyon. Wala pong tupi. Ayan, maayos na maayos. Maganda ito para sa mga kolektor. Ayan. Yun nga lang, at yung ito, kung dinikit nga ba niya ito or inilagay or pinatong niya lamang rito. Kasi kung pag dinikit po niya ito ay, ayan, syempre kung pagtatanggalin mo yan ay mukhang masisira yung perang papel na ito, yung 2 pisong perang papel na ito ang pagdinikit niya. Siguro ay pinatong niya lang siguro yan. Kaya ayan, kung pag tinitignan mo kasi rito ay parang kasama sa disenyo, pero kung pag titignan mong mabuti ay ipinatong lamang pala niya ang postage na ito. Kaya sa tingin ko ay kasama po ito. Kasama ang postage na ito. Mahal na rin siguro ito, yung postage na yan. Kaya ayan, binebenta po niya ito sa halagang $12.88 kung saan ay approximately nasa 733.69 Philippine peso. Ayan, mas mahal po siya. Ayan, hindi natin alam kung siguro ay dahil sa postage na kasama kaya mas mahal. Ayan, at sabi rito ay with over-stamped Dr. Jose Rizal ang bagong lipunan. Ayan, Philippines. At wala tayong ideya kung ito ay circulated or uncirculated. Ayan po siya. Uncirculated po pala. Year 1978. Ayan, banknotes. Uncirculated po pala siya. Kaya mas mahal. Yung dito kay Carousel ay circulated kasi siya. Ayan, nagamit siya. Pero kung pagtitignan mo kasi, ay halos magkapareho sila ng kondisyon. Maski circulated siya kumpara dito sa uncirculated na ito. Yan, uncirculated daw po ito. Halos pareho. Pero kung pagtitignan mo naman ay talagang medyo mas maayos lamang ng konti or bahagya yung uncirculated, yung kondisyon niya rito. Kaya ayan, tignan nga natin kung ano yung kanilang pagkakaiba. Ayan. Parehong-pareho lang naman po. Ayan.
Kaya siguro ay kung medyo kapos tayo siguro sa budget, ay mas okay na yung nandito kay Carousel. 299 pesos. And okay na rin po yan. Pero yan, kung medyo may budget naman po tayo, ay yan, pwede na rin po ito kay eBay. Yan. Yan yung mga presyuhan ngayon sa mga online stores sa ganito. 2 piso na old Philippine banknote. Yan, si Jose Rizal ang bagong lipunan. Ngayon ay balikan na po natin ang 2 piso na old Philippine old banknote naman ni Cabarria dito. Kaya ayan, kung pagtitignan natin yung kanyang kondisyon at ikukumpara naman po natin ito sa binebenta ng mga nasa online store, ay malayong malayo po yung kanilang pagkakaiba sa kanilang kondisyon. Yan, napakaraming ayan, halos parang nabubura na yung mga ilang disenyo na yung kanyang ilang disenyo rito. Ayan, at ang dami na rin yung mga yupi. Ayan, hindi po talaga, kaya nakaka-apekto po ito sa presyo. Kaya kung sa aking sariling pananaw, ang masasabi ko na presyuhan nito ay pwede po natin itong mabenta sa presyong mga 20 pesos. Ayan, 20 to 50 pesos siguro ang pinakamataas kung talagang maraming naghahanap nito na mga kolektor at talagang gusto nila na magkaroon ng ganito na koleksyon. Ayan, maski ganito yung itsura or condition, ay yan, siguro mabebenta natin ito sa pinakamataas na presyo na 50 pesos. Pero kung wala talaga at talagang gusto natin itong ibenta maski sa talagang mababang presyo, ay siguro mabebenta natin ito sa presyong 20 pesos. Yan ang aking sariling pananaw lang naman po rito, kung ito ay kung talagang gusto natin itong ibenta sa ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.